Maging sa lungsod ng Maynila ay nabisto ho ngayon yung napakaraming atraso. Ito ho, mahigit sa 100 kontraktor na nakakuha ng mahigit sa 350 proyekto sa lungsod ng Maynila. At ibinisto ho yan mismo ni Manila Mayor Isko Moreno. At kasama ho dyan sa nangunguna ay ito hong mga kumpanya ng mga diskaya. At ang issue rito ay hindi po nagbayad ng tamang buwis. Nako, grabe ho ito mga kababayan. Bukod ho pala sa sinasabing substandard o mahinang klase, yung kalidad ng trabaho ng mga kontraktor na ito, ay hindi rin po nagbayad ng buwis o tamang buwis. So lumilitaw na doble-doble ho ang kanilang atraso at talagang grabe ho, no? Yung kanilang pagmamaltrato sa pondo ng taong bayan. At ayon kay Mayor Isko Moreno ay sisiguraduhin nila na hindi na po makakaulit at makakabalik para makapagsagawa ng proyekto itong mga kumpanya ng mga diskaya at ng iba pa. So 100 daw ho ito, sabi po ni Yorme. So hindi lang pala sa ibang mga lugar, 'di ba? Ang pinakasikat ho ngayon sa sa Bulacan ay ngayon sa Maynila, grabe ho pala. At nagsisilabasan na itong mga atraso ng mga diskaya at ng iba pang mga kontraktor. Panoorin po natin ito hong report na kung saan ay may binabanggit itong si Yorme Isko Moreno na hindi po nagbayad ng tamang buwis ang mga kumpanya ni diskaya at iba pang kontraktor. Ito ho, panoorin po natin. Mayroong nasa halos 100 mga kumpanya na may hawak na nasa 350 na flood control projects sa Maynila ang hindi nagbayad ng tamang buwis. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, nasa 255 million pesos ang tax obligation na hindi nabayaran sa lungsod. Kabilang aniya ito ang St. Timothy Construction Corporation at iba pang mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Gayun din ang ilang pang mga pangalan na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng mayorya na proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Tutulong kami sa panawagan ng Pangulo at saka ng DPWH na i-ban, i-blacklist, and we'll request blacklisting of this company to DPWH. O yan ho, talagang grabe ho mga kababayan, no? At tumitindi yung mga atraso at kapalpakan ng ilang mga kontraktor. Biruin nyo ho, pinagkakitaan na ho tayo sa proyekto at ang sinasabi, di ba, nagkaroon ng maniobra at kumita, nagkamal ng bilyong-bilyong pisong halaga sa pondo ng bayan. Tapos, hindi pa ho magbabayad ng tamang buwis. So, doble ho ang atraso ng mga ito. Talagang grabe ho, talagang dapat ho ay may kalagyan ito hong mga diskaya at iba pang mga kontraktor, di po ba? Grabe ho yung kanilang ginawang paggahasa sa pondo ng bayan. At bukod ho sa mga kontraktor, dapat din ho talagang papanagutin at wag pong kalimutan yung mga kongresista o senador man, basta politiko at maging mga opisyal ng DPWH na kung saan ay, di ba, nagsamantala at siyempre kasabwat nitong mga kontraktor na ito. Ito nakakapagtaka ho mga kababayan. Itong abogado ng mga diskaya, si Attorney Cornelio Samaniego, pakinggan niyo yung kanyang boses. Nagtataka raw sila bakit kinansela agad ng PCAB yung lisensya ng Siyam na kumpanya ng mga diskaya. Hindi raw ho totoo dahil isa lang daw ho ang ang kumpanya ng mga diskaya. Kasi yung unang sa pagsalang po sa Blue Ribbon Committee, unang sinasabi ho ni Sara Diskaya na isa lang daw po ang kanyang kumpanya. Pero nang siya ay masokol ho, makorner ni Senator Jingo Estrada, umamin ho siya na Siyam. Tapos, yung Siyam na kumpanya ng mga diskaya, magbibid ho sa isang proyekto. Siyam mo sila. So kahit kanino mapunta, panalo pa rin ang mga diskaya.
So yun po, pero sabi po ni Atty. Samaniego, hindi, na-pressure lang yung aking kliyente. Kasi nasa papel iisa lang daw ang talagang pag-aari ng mga diskaya. Alam nyo ho, Atty. Samaniego, alam mo, talagang kapag ganyan, lalo't kasi na-pressure lang daw sa Blue Ribbon. Alam mo, kapag ganyan, kahit na nape-pressure ka, kahit na anuman, lalabas ang katotohanan, di po ba? Kahit na anong gawin pag-pressure sa'yo, kung ano man, kahit na pitpiting ka, kung ano man, kung talagang kung ano yung totoo, yun ang lalabas. Yun lumabas sinabi niya. At siguro yun ang itinuro mong naratibo, di ba? Kay Sara Diskaya. No, isa lang aaminin natin para yung 8, libre pa at tuloy-tuloy ang inyong ligaya. At kuha pa kayo ng mga proyekto sa gobyerno. Ito, pakinggan ho natin yung kanyang abogado na si Atty. Samaniego, na kung saan ay hihingi raw po sila ng motion for reconsideration para wag na pong kanselahin yung lisensya ng yung siyam na kumpanya ng mga diskaya. Ito, panoorin po niyo. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento. Yun po, na-pressure lang daw ho itong si Sara Diskaya. Sabi po ni Atty. Samaniego. Alam mo, kahit na na-pressure ka, lalabas ho ang totoo. Yan nga pinakamaganda eh. Pag nape-pressure ka, pero kahit na pagbalik-balik ta rin, kahit na anong itanong sa'yo, kung ano ang totoo, sasagutin mo. Yung sinagot niya. Siyam talaga yung kanilang kumpanya. Kaya yan po pinagbasihan ng PICAB para kanselahin. Dahil sa bawal po ito at sa isang proyekto, yung siyam na kumpanya, yun ang magbibid. So walang katalo-talo. Kahit sino, iisa lang may-ari. At bukod ho dyan ay nanawagan din nga po itong VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, sa LTO na ilabas yung kompletong listahan po ng lahat ng mga sasakyan ng iba't ibang mga contractors. Ayan na. At lalo na siguro yung unahin muna, yung 15 na contractors na may na binanggito ni Pangulong Marcos Jr. At bukod ho dyan, bukod ho dito sa mga kumpanya, ng mga diskaya, yung siyam na kumpanya, dapat ay suspendin din yung iba pang 15 contractors na binabanggit po ni Pangulong Marcos. Dapat suspindihin ng PICAB o kanselahin na, mga kabayan, di ba? At ang sabi ho ni Ginoong Boy Evangelista, talagang tama lang na mapanagot ang mga diskaya, pero dapat ho ay lahat din ng mga kontraktor. At siyempre, wag humalis din ang issue rito na talagang ang pinaka-importante masolusyonan, mabuwag ang sistema ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Kaya paulit-ulit ko sinasabi na madaliin po sana ng ating mga kinaukulan, mga otoridad, yung paggagawad ho ng hustisya sa taong bayan dito ho sa mga kalokohan, korupsyon, dahil sa wag niyo pong galitin ang publiko, ang taong bayan, at baka maubos po ang pasyensya. At baka magkaroon po ng, siyempre, may nagsagawa ng kilos protesta sa tanggapan po ng DPWH, at sinugod din po yung bahay ng mga diskaya, di ba? Pinagbabato ng putik. Yun, nagpaparamdam na po ng galit ang publiko dito po sa mga nangyayaring ito. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.